Kamara at Senado, ipauubayan na raw ni Vice President Sara Duterte sa publiko ang pagsuri sa umunoy motibo dyan ng Kongreso. Sinagot din niya ang tanong kung may lamat ang unit team. Yan naman ang tinutukan ni Ian Cruz. Iwan na lang namin yan sa mga tao na i-analyze. I do not want to speculate sa mga motives ng House of Representatives. Maganda ha. Alam mo, dating sa akin itong sinabi ni Sara. Ewan ko, opinion ko lang yan ha. Ang sabi ni Sara, hayaan na natin yan sa parang sa taong bayan o sa publiko. Hindi ko maalala yung pagkasabi niya. But anyway, ang pinaka-konteksto nun, yung tungkol sa motibo ng Kamara. At iwan na natin yan sa taong bayan. Okay? Ang interpretasyon. For me, ito po yan. It's about time mag-ingay ang tunay na DDS. Huwag na po tayong tumahimik. Mag-ingay kayo sa social media, mag-ingay kayo. Hindi ko isinasabing tayo ay mag-aklas. Hindi po ako pabor sa klase ng kung anong klase ng pag-aaklas. I am against anything illegal. Mag-ingay tayo doon sa tamang paraan. Mag-ingal tayo sa social media na tayo ay nakasuporta kay PRRD. Kaya nga naunsumi yung yung pinaplano nilang impeachment kay Sara. Naramdaman nila walang numero at saka naramdaman nila malakas ang DDS. Kaya ito panawagan sa mga tunay na DDS. Mag-ingay kayo. Yung mga suportahan nyo yung mga DDS vloggers, yung mga hindi bumalimbing ha. Yung talagang solid from the start. Hindi yung dahil uso ngayon si Sara, dahil uso ang DDS na rin sila. Hindi, gagamitin lang kayo nun. Pag sa kabila na uso, lilipat na naman yun. Suportahan natin. Tayo ang magbibigay ng opinion dyan. So wag po tatahimik. Kung si Vice Presidente Sara Duterte ang tatanungin, ayaw na niyang kulayan ang mga dahilan sa likod ng magkakasunod. Ito yung mukha. Yan ang mga mukhang galit kay Duterte. Hindi ang galit. Nagkataon lang. O sige, hindi kayo galit sa kay Duterte. Walang personalan. Wala po sa timing yan. Nagkataon lang. O sige. Sige. Paniwalaan natin sila. Na paghahain ng 3 resolusyon sa Kamara na humihikayat sa gobyerno makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa giyera kontra droga ng administrasyon ng kanyang ama. May kaparehong resolusyon na ring inihain sa Senado. Ang mga yan nangyari sa gitna ng paglipat alyansa ng mga dating kaalyado ng mag-amang. Yung mga sip-sip, nagpalipat-lipat. Ha? Anong proyekto hinahain nyo? Anyway, talagang gigibain dito sila, Sara. Ha? Ngayon lang po nangyayari na kung hindi dahil sa Duterte, walang oposisyon. Yung dating galit sa pula, parang isa sila nang itinutulak ngayon. Pansinin nyo. Hindi ko alam kung basag ang pula nitong mga ito o galit sa pula. Pero kasama na nila ang pula ngayon. Wala nang tunay na oposisyon until nagsalita si PRRD. Kasi nga, walang demokrasya pag hindi maingay. Pag hindi nag-ingay si Duterte, tingnan ninyo, medyas tahimik. O ang dilaw, kaalyado na. Magkakaalyado na sila. Iisa na sila ng proyekto. Iisa na ang itinutulak. Isa na ang gusto. O, di ba? Ano nangyari? Parang ngayon lang nangyari, ha? Ganun po kalakas ang Duterte. Yung dating magkaaway, na kulay, magkabati na ngayon para sa ano? Common enemy. Naalala ko tuloy dati.
O, di ba? Ganyan yung mga marites. Dami kong kilalang marites dito. O, magkakaaway naman sila. O, biglang nagkasundo dahil paano meron silang gustong pabagsaking isang tao. Ganyan-ganyan nangyayari. Ugaling marites tong pula at dilaw na ito. Magkakasama sila. Duterte at kasunod ng pahayag ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan ng gobyerno ang posibilidad ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Sinagot ni Vice President Duterte ang tanong kung may lamat na ba ang UNITEAM. Wala naman. Wala namang, ang UNITEAM kasi, it was a tandem during the elections, no? Ngayon naman, ang trabaho namin is hindi na pangangampanya. With regard to our working relationship, wala akong narinig mula kay Pangulong. Ito, so far, kung kukuha tayo ng cue kay Sara, parang kay Sara, okay si Marcos. Ang problema, itong mga nakapaligid. Pag tiningnan natin, tingnan nyo po ang queuing ni PRRD. Tingnan nyo rin ang queuing ni Sara. Ang talagang binabanatan nila, itong mga nakapaligid kay Marcos. Ito sila Tamba, etc. Marcos, yung mga mahilig sa politika, magmasid sila, and hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025, and syempre mas malayo pa ang 2028. Napakaaga. Pero pansinin nyo, honestly, gumaganda si Sara. Nagiging feminine yung kanyang features. No? Ganyan pala pag nai-stress. No? Pero ito, paalala ko po sa inyo. Bukod sa kailangan natin ng numero sa Senado, kaya kailangan itulak natin itong election sa 2025 and hopefully matanggal na yung Smartmatic at mapalitan yan. Pero bukod doon sa kailangan ng numero, kung anong magiging resulta ng 2025 election, ito po ang magiging salamin ng maraming tao kung talagang malakas pa ang Duterte o hindi. Kung tatakbuin nila talaga si Tamba bilang presidential candidate ng pula, yan ang magiging yan ang magiging barometer nila. Yan ang magiging metro. Yan ang magiging panukat nila. Depende sa eleksyon. So kung maraming kaalyado nila ang manalo, ibig sabihin, malakas sila. Malakas pa rin. Pero kung maraming kaalyado ang manalo ng mga maka-Duterte, it means mahina talaga ang nagsamang puwersa ng administrasyon at ang mga dilaw. No? So, this is very important. Kaya kailangan na ikampanya natin, isigaw natin na tumuloy si PRRD. Kailangan talagang tumuloy si PRRD ngayon. Hopefully, tumuloy si Bantag, tumuloy si Tebes, sana tumakbo si Pulong, sana tumuloy si Isko, yung mga walang bahid pa ng pagiging trapo, nakakasawa yung mga trapo eh. Sana tumuloy. Grabe na po kalala. Grabe kalala ang politika sa Pilipinas ngayon. Nanumbalik yung patatahimikin ka. That is a very big example yung nangyari sa SMNI. Justice nila idadaan ang pag-giit ng kanilang posisyon na hindi dapat makipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC. Sabi naman ng DOJ, naninindigan silang walang jurisdiksyon sa bansa ang ICC, pero kailangan nilang maging bukas sa mga suhestyon. Pinapag-aralan lang po, no? Dahil meron mga nagsalita. Ano pang kailangan pag-aralan? Hindi na kailangan pag-aralan yan. Sinabi nyo, hindi na papapasukin, tas ngayon pag-aaralan. Magmumukha kayong walang credibility niyan kasi pabago-bago. Oh. Galing sa Kongreso at trabaho naman po namin na makinig sa ating co-equal branch of government. Ito pinapalabas niya, co-equal branch.
I-rewind natin, balik natin. Co-equal branch nila yung kasi executive po ang DOJ eh. So legislative po ang Kongreso, so kailangan makinig din sila. Kahit na sinabi na nung kanilang boss na hindi na papapasukin. Dahil may hinaing ang Kongreso na kanilang co-equal branch, kailangan pakinggan at pag-aralan. Hindi na kailangan yun. Co-equal branch nga eh. Meron kayong sariling utak. Di ba? Sabihin ninyo na hindi na dapat yan. Panindigan na hindi tayo miyembro ng ICC. At gumagana ng jurisdiction gumagana ang hustisya natin, kaya walang jurisdiction ng ICC. Kayo ang nasa Department of Justice eh. Di kayo makakapagsabi na mayroong hustisya. Di ba? Department of Justice, sa Tagalog hustisya. So dapat nasasabi ninyo, hindi namin papapasukin yan. Dapat panindigan ni SOJ Boying, hindi namin paninindigan yan. Kasi kami ang Department of Justice eh. At kami ang patunay na meron talagang hustisya sa Pilipinas. Ba't papapasukin yung ICC? That is illegal, that is unconstitutional kasi wala silang hindi nila sakop ito. Hindi nila jurisdiction ang Pilipinas kasi gumagana ang hustisya. And at the same time, hindi pa tayo dyan, hindi na tayo miyembro. Kayo dapat nagsasalita ng ganun. Kung hindi payag, ang Kongreso, so be it. Kaya nga ako equal branch. Ibig sabihin, hiwalay kayo, di ba? So meron kayong sariling utak. Meron kayong sariling desisyon. Kung hindi sila payag, di saka dadalhin sa ibang, halimbawa, dalhin sa korte. Another branch. Judiciary naman. Pero hindi ibig sabihin, oo kayo ng oo sa Kongreso. Baka ang isipin ng taong bayan ay totoo yung sinasabi ni Attorney Roque. Kaya ngayon, bigla niyong pag-aaralan kasi hindi pa tapos ang deliberation sa budget. Narinig ko yan. Sinabi yan ni Attorney Roque. At narinig niya, maraming nakarinig niya na taong bayan. Anong iisipin nila? Kaya bigla kayo bago ng isip. Ngayon biglang pag-aaralan. Dahil sa budget. Wala pang budget. Hindi pa tapos ang usapin sa budget. Totoo man o hindi, maaalis ba natin sa taong bayan yan ang isipin? Diba hindi? Pwede kayong tumayo sa sarili ninyong paninindigan, sa sarili ninyong isip, at sa sarili ninyong desisyon. Kayo ang Department of Justice. Ano naman? Makinig sa ating co-equal branch of government. Hinihingan rin ng GMA Integrated Salamat Dan, subscribe Facebook. Joanne Badjao, maraming salamat. News ng pahayag si dating Pangulong Duterte. Inabangan namin siya kanina sa conferment sa kanya ng Juris Doctor degree sa San Beda University pero agad din siyang umalis. Na-awardan po sa San Beda University si PRRD. Congratulations. Ang galing mo talaga. Tatay Diggs, congratulations. At natutuwa ako, napakagaling na eskwelahan. One of the best school yung San Beda. Kaya lihito mo yung award mong yan. Baka sabihin na naman ng iba dyan, peke. Hindi, tunay po yan. Diyan po graduate si PRRD. At ako'y naniniwala sa credibility ng San Beda. Diyan po ako nag-college graduate magaling na eskwelahan yan, San Beda. Congratulations PRRD. At sabi, tinatanong at inantay namin si PRRD para makuhanan siya ng pahayag. Pero umalis siya agad. Buti nga sa inyo. Kahit ako kay PRRD, ba't ako magpapa-interview sa inyo? Alam ko naman ang karakas ninyo. Sa SMNI ka na lang. Good move. Buti umalis ka agad, PRRD. Very good move. Sa SMNI ka na lang. Kung hihingan kayo ng panig, sa SMNI ka na lang magsalita. Kasi gigisahin ka lang ng gigisahin na alam naman natin. Huwag na tayo magbiruan. Dati yung mga mainstream, galit na galit kay PRRD. Ngayon yung mainstream, parang kaalyado ng administrasyon.
Kaya ano pang gagawin niya? Gigisahin na naman si PRRD niya. Kawawa naman. Good move, SMNI. Kaya abangan natin. No, usually Tuesday nagkakaroon sa gikan sa masa eh. No? I'm sure sasagot agad yan si PRRD kasi grabe po ang balita ngayon. Ultimo SMNI binibira na. At this is very exciting dahil alam natin pag si PRRD nagsalita, yanig silang lahat. Sino na naman kayang isusunod nilang bibigyan ng resolusyon? Sino naman kayang susunod na patatahimikin? Sino naman kayang susunod na ididemanda? Ay nako. The next performance will start momentarily.